Si Sister Bane. Ayan, si Sister Bane. Ayan po, no? Ayan. At saka, syempre, ito, napakatamis po nito, Sister Sweet. Hmm. Ayan. Ayan po, yung nakapula. Ayan po. At saka si Alexa, na mga kasama niya siya. Ayan, welcome po kayo. Siyempre, welcome din natin sila Brother Johnny. Ayan po, no? Dadating lang po niyan, asawa po yan ni Sister Ami. Na tatay naman ni na Kit at saka si Kit Kat. Ayan. At ganoon din si Brother Noel. Ayan, si Brother Noel, asawa ni Sister Arlene. Kauuwi lang din po niyan. Kauuwi lang din po niyan. Galing po sa, malayong sinilangan. So, purihin po ang ating Panginoon, at baka meron pa pong hindi natin na, yung bago. Mga bagong luma. So, purihin po ang ating Panginoon, sa araw na ito. Muli pala, tayo ay, patuloy na nakikiramay, kila Brother Johnny, kila Sister Rami, kasi sila po yung, kila, Fabio, kila Sister Lex, sila po yung anak, ni Nanay Mary, nakapatid natin sa pananampalataya. At purihin po ang Panginoon dahil nairaos naman po lahat, yung mga nangyari, at kahapon po ay dinala na namin sa huling hantungan, si Nanay Mary. Ipanalangin po na lang natin yung kanila pong mga, kanya pong mga anak, mga kamag-anak ay patuloy na ang kapayapaan, ang katatagan ng kalooban, at ang patuloy na katarungan, ay ipagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Talagang hindi po natin alam o akalain, na ganun po, yung kukunin na ng Panginoon, si Nanay Mary. Pero sabi nga po ng salita ng Diyos, bagaman na malungkot, hindi tayo katulad ng mga taong walang pag-asa. Tayo po bilang mga mananampalataya, sabi nga ng salita ng Diyos tungkol doon sa mga namatay na, para hindi tayo magdalamhati. Sabi pong ganon, dadating po yung panahon na makakasama po din natin yung ating pong mga mga mahal sa buhay, lalo na kung tayo po ay sama-samang naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Alam niyo po, yung buhay talaga dito, hindi natin masabi. Hindi rin natin masabi kung anong kamatayan yung pwedeng dumating sa atin. Pero dapat ang ating pong paghandaan talaga ay yung pagharap po natin, sa ating Panginoon. Hindi yung kung paano tayo mamamatay dito, ganon. Dahil di natin po alam talaga yun, mga kapatid. Yung iba pinaghahandaan yun, tama naman yun. Kaya lang, hindi talaga natin alam kung ano nga po yung magaganap at mangyayari. Dahil di natin hawak yung araw ng bukas. Tayo po ay nananalangin lang palagi dapat, at patuloy na yung paggabay ng ating Panginoon ang laging sumaatin. Pero praise the Lord, ang lahat ng iyan ay mapagtatagumpayan po ng mga kapatid po natin sa pananampalataya. Kaya nga po gaya ni Job, kahit na pa pong dumating, nangyari sa kanya, pinagdaanan niya, namatay nga lahat ng mga anak niya Naubos yung kayamanan niya. Tapos tinubuan pa siya ng kurikong ng pigsa, sa buong katawan. Tapos sabi ng asawa niya, sumpay mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Kaya sabi po ni Job, bakit? Puro na lang ba kasiyahan ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi rin ba kahirapan? So dapat pala at
tayo, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, tayo po ay magpuri, sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay hindi labang dapat dinidiyos natin siya sa mga pagpapala. Dapat Diyos pa rin natin siya sa kahit ano pa mang mga sitwasyon sa atin pong buhay. Amen? Ganun po yung tamang attitude ng pananampalataya dapat natin sa Panginoon. Hindi lang pagka yung masaya tayo, hindi lang yung pag tayo masagana, kundi dapat kahit ano pang kalagayan, gaya ni Job, gaya ni Apostol Pablo, kahit ano pang sitwasyon, ay hindi sila naapektuhan ng kanilang paglilingkod, pagpupuri, pagsamba, at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya yung mga pinagdadaanan natin, lalo na yung iba, ano pa yan? Slate lang po yan. Si ate, eto nga si ate Emily. Panalangin natin, Dahil stage 4 po yan, hindi nga po natin alam kung ano ba po yung mga kahihinatnan, doon sa kanyang pagpapaano ngayon. Anong tawag dyan? Chemo. Kaya patuloy po na ipanalangin natin yung ating mga kapatid. Kung siya nga nakakapag-serve, nakakasamba, kahit na ganyan po yung kanyang kalagayan, tayo pa kaya, mga kapatid, ang hindi makapaglingkod at makapagpuri sa Panginoon. Kaya kung mga kapatid, ang akin pong parang motto, habang may buhay tayo, dapat maglingkod po tayo sa Panginoon. Habang malakas pa po tayo, dapat sumunod na po tayo sa Panginoon. Habang may pagkakataon pa po tayo, gawin na natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Dahil pagka wala na yan, paano pa natin magagawa? Kaya kung ano man meron tayo, sa nakaloob sa atin ng Diyos, ay atin pong gamitin para sa paglilingkod sa Kanya. Amen po, mga kapatid? So ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo, sa atin pong pagsamba sa Diyos. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pakikinig ng mga salita ng Panginoon. At ang atin pong tatalakayin po ngayon ay pinamagatan po natin na tunay na spiritual. Ayan. Naalala ko si Nanay Mary. Laging nakaamin po yun sa likod praise the Lord. Amen. Kaya pagkalimbawa, tahimik tayo, mayroong sumigaw ng gano'n. De, joke lang. Joke lang. Mga kapatid. Ayan po. At ang atin pong teksto, ay nasa 1 Corinthians 2. Verse 6 hanggang 16. Sige po, atin pong basahin. Sabi po rito ni Apostol Pablo, sabay po nating basahin, 1, 2, 3. Sa mga matatatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang pinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Wala isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Napakasarap pakinggan, Sabi po, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga.
ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Parang talagang pagdating po natin doon sa kaluwalhatiang yun, hindi natin maipapaliwanag. At syempre, yung makakarating lamang po doon, doon sa sinasabi ni Apostol Pablo na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga uibig sa Kanya. Yung makakarating lamang po doon, ay yung pong mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero sabi po dito ni Apostol Pablo, sa mas matatatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. So dito po, ay merong tinutukoy si Apostol Pablo na kung saan sabi diyan sa mga matatag na sa buhay espiritual, sabi pong ganun. So ibig sabihin, yung palang buhay espiritual ay merong parang level siya. Kasi ang sabi sa mga matatatag na sa buhay espiritual. So meron pala na merong siguro yung level 1, level 2, level 3, parang ayon yung pag-unlad sa pananampalataya ay nagsisimula sa pagiging sanggol, bata at matanda. Mga kapatid. So kinakailangan po na tayo po bilang mga mananampalataya makita sa atin kung ano po ba talaga yung pagiging spiritual o yung tunay na buhay is spiritual. Ang tao po kasi mga kapatid ay ganito, di ba? Nung nagkasala na po yung tao, ano na nangyari sa tao? Naging ano na po? Naging ano na? Anong kabaliktaran ng spiritual? Karnal. Karnal na ang mga tao nung magkasala po yung tao. Naging na siya, makalaman, naging makamundo na siya. Yung tao. Kasi nalayo na siya sa Diyos. At siyempre, para lang ang tao ay maging spiritual, kailangan makabalik uli siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya atin pong tatalakayin yung ibig sabihin ng tunay na spiritual. At yung pagiging spiritual, mga kapatid, ay hindi ito po yung yung pagiging reliyoso lamang. Katulad ng mga Pariseo. Meron ngang reliyoso na mababasa natin sa Biblia, di ba? Yung isang Pariseo na pumasok sa templo, nanalangin siya. At saka yung isang mananingil ng buwis. Nananalangin siya, pero yung panalangin niya, hindi tanggap ng Diyos. Sinasabi niya pa dun sa panalangin niya kung ano yung mga mabubuting ginagawa niya. Tapos yung katabi niya nananalangin, itinuro niya, hindi po ako katulad ng katabi kong ito. Mangangalunya, mapakiapid. Ako po hindi ganon. So ibig sabihin, sa pananalangin po pala, pwede rin hindi ka maging spiritual, carnal ka pa rin. Lalo na kung mali, yung iyong paraan ng pananalangin at mali yung kondisyon ng iyong puso. Sabi po rito mga kapatid, ang taong tone deaf. Alam niyo po yung tone deaf? Yun, sorry. Akala ko yung taong malalim. Yung malalim spiritually, papalusot pa, ang taong tone deaf, ay nakikisakay lamang sa agos ng kanta
at hindi naman talaga niya tinatamaan ang tamang nota o pitch ng musika. Di ba? Meron pong ganon. Yung napakahilig niyang kumanta. O yung kanta, wala lang hilig sa kanya. Di ba? Kahit anong gawin niyang kanta, pinipilit niya. Kasi daw siya? Tone deaf na yan. Thank you. Ang dami pong ganyan. Pero alam niyo sa Panginoon, kahit naman wala ka sa tono kahit nga hindi mo alam yung nota, kahit nga hindi mo kabisado yung kante basta't ang puso mo, ay buong puso kang kumakanta, yun po ay tinatanggap ng Panginoon. Kaya lang, talagang sa practical, pagka tone deaf ka, ay talagang kahit anong gawin mo, oo, masakit talaga sa tenga. Sabi diyan, kailangan sanayin, ang pandinig at boses upang mailapat sa tamang nota o pitch ng kanta sapagkat sa ganun lamang ma-appreciate ang pagkanta at ang musika. Sabi diyan, gayon din naman sa taong spiritually yan. Thank you. Or deaf to the spirit. Nagre-reliyon lang sila, ngunit hindi naman nila pinapahalagahan at ginagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Mga kapatid. Kaya pagka spiritually deaf ka, mga kapatid, relihiyoso ka. Relihiyoso ka. Ginagawa mo yung mga seremonya ng relihiyon, di ba? Siyempre, pag tiningnan po yon sa unang tingin, para kang spiritual. Pero ang totoo, hindi, mga kapatid. Dahil ang hinahanap ng ating Panginoon, ay hindi yung nagre-relihiyon lang tayo. Hindi yung ginagawa lang natin yung seremonya, doon po sa ating relihiyon o doon sa simbahan na ating pinupuntahan kaya. Kasi nga po, ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay yung talagang sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya sabi pala ng Biblia na dadating yung araw, sasabihin ng mga tao, Panginoon, nangaral po kami. Panginoon, nagpalayas pa kami ng demonyo. Panginoon, nagpahayag po kami sa inyong pangalan, nagturo po kami. Pero sasabihin ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapaggawa ng masama. So, ibig sabihin, gumagawa rin sila ng mga mabubuting bagay. Ginagawa nga nila yung tungkulin na dun sa siguro dun sa kanilang relihiyon. Pero bakit sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapaggawa ng masama. Sabi pong ganun. So, ibig sabihin, mukhang spiritual, pero karnal po pala. Hindi po pala sumusunod sa ating Panginoon. So, paano ba tayo ngayon, magiging tunay na spiritual? Baka sabi niyo, yan si pastor, spiritual yan. Bakit? Espiritu Diba? Sasabihin ganun. Ay, wala rin po yun sa pangalan. Bakit? Ang daming pangalan. Jesus ang pangalan. May anghel. Merong Maria. Ang mga pangalan nasa Biblia. Mga kapatid. Pero yung pangalan nila, hindi akma dun sa kanilang pamumuhay. Mabuti pa yung Judas siguro. Magandang pangalan po yun sa English, Jude. Kaya wala po yun dun, mga kapatid. So paano po tayo
magiging tunay na spiritual? Una po, iyay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano po? Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi sa pamamagitan lang ng Espiritu Santo, magsisimula ang isang tao para siya'y maging spiritual. Dahil kung sa atin lamang mga kapatid, sa ating dunong, sa ating kakayanan, sa ating talino, at kung ano man meron tayo, hindi natin kayang makapamuhay ng spiritual. Kailangan talaga natin yung banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sinasalisik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. So ibig sabihin, talagang yung Espiritu Santo lang ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya kung halimbawa tayong tao ay hindi mamumuhay, wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi siya yung kikilo sa ating buhay, ay hindi po tayo makakapamuhay ng spiritual kung sa atin lamang. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang makaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Sabi po ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang tinuturo, lahat ng kanyang mga ipinapahayag, lahat ng kanyang mga ipinapangaral ay galing sa Espiritu Santo. Hindi galing sa kanyang sariling unawa o yung karunungan kaya. Dahil siyempre, yung turo na galing sa Espiritu Santo, ang pwede lang mapaging spiritual yung mga tao. Amen? Kaya sabi pa dyan, tutuloy natin, ang ipinapaliwanag namin ay ang mga katotohanang spiritual para sa mga pinananahanan ng Espiritu. Sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Pansin ninyo po, mga kapatid, kaya pala may mga tao na minsan kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mong pangaral, ayaw tanggapin. Bakit? Kasi nga po, wala dun yung espiritu ng Diyos. Kaya sabi pa diyan, para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. So, kinakailangan, maging spiritual muna tayo. Ay, paano nga yun, pastor? Mga karnal nga yung mga tao. Kaya nga para maunawaan natin yung mga mula sa Diyos, mula sa Espiritu Santo, yung mga pahayag, galing po sa Espiritu ng Panginoon, kinakailangan tayo po ay maranasanan muna nating maging spiritual. Tingnan niyo po atin pong uunawaing mabuti to. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Para masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kailangan natin ang banal na Espiritu. Mauunawaan lamang ang mga bagay na espiritual sa paraang espiritual. Hindi natin kayang alamin o unawain ang kalooban ng Diyos sa ating sariling katalinuhan at kakayahan lamang. Hindi po natin magagawa yun, mga kapatid. Kaya nga po, pagka tayo nag-aaral, ng salita ng Diyos, at saka mo lang unti-unti nalalaman
kung ano ba yung gusto ng Diyos, ano ba yung nais ng Diyos, ano ba yung layunin ng Diyos, ano ba yung kalooban ng Diyos. Pagka tayo po ay nagbabasa na, nag-aaral na, at yung napapakinggan natin, ay dahil galing sa Espiritu ng Diyos yan, ang Espiritu ng Diyos ang nagpahayag niyan, at pag atin po naman tinanggap, nagkakaroon ng impact sa atin pong mga buhay. Pero pagka ating inignore, di natin tinanggap, ay wala talaga. Hindi magkakaroon ng impacto sa buhay natin yan. Tinagalog ko lang. Di ba? Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, sabi pa po rito, walang nakakaunawa sa kalooban ng Diyos maliban sa banal na Espiritu na nakakasaliksik ng kalooban ng Diyos. Kahit gaano pa ang angking talino ng isang tao, ito ay walang kabuluhan, lamang sa larangan ng buhay espiritual at sa Diyos, sapagkat natural na pag-iisip ng tao ay hindi tumatanggap o nakakaunawa ng mga bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya kita niyo yung matatalino, yung mga henyo, matalino lang sila, yung head knowledge. Pero pagdating sa mga spiritual na bagay, hindi nila nauunawaan. Bakit? Kasi nga po, hindi niya pa nararanasan, yung siya'y maging spiritual, mga kapatid. Dahil para maunawaan natin nga yung mga spiritual, kinakailangan po, maranasan po nating maging spiritual. Magsimula po tayo. Tingnan niyo po, paano ba inilalarawan ng Biblia ang isang taong spiritual? Ayan, iisa-isahin natin. Sabi, siya ay ipinanganak sa Espiritu. Pangalawa, siya ay tumanggap sa banal na Espiritu. Pangatlo, siya ay lumalakad sa banal na Espiritu. So yan po, yung mga katotohanan na sinasabi po ng Biblia. Ulitin ko, paano ba inilalarawan ng Biblia ang isang taong spiritual? Siyempre, para makapagsimula tayong maging spiritual, sabi nga po dyan, kinakailangang maipanganak tayo sa Espiritu. Kailangang ma-born again tayo. Ang tanong, na-born again na ba talaga tayo? Born again na ba talaga tayo? Kaya mo bang isigaw yun? Na ako ay born again? Amen. Hindi, yung iba pag tinanong, born again ka bakit? Yung iba, mag-iisip pa yung iba. Kung kaya niyang sabihin na siya ay born again. Yung ibang reliyon nga, sinasabi nila, ikinararangal ko na ako'y incomplete. Di ba? Minsan, ganun pa sila. Minsan makikita mo pa nga sa lapid ikinararangal ko na ako'y incomplete. Diba yun po yung sinasabi nila? Tapos ikaw, na tunay, na kumilala, tumanggap kay Kristo, nagbalik loob sa Kanya, hindi mo kayang sabihin yon, o kaya hindi mo kayang aminin sa sarili mo yon pag tinanong ka, born again ka ba? Di ba? Margaret, born again ka ba? Ba yung ganon? Kitat, born again ka ba? Di ba? Bakit? Ilang beses ka ba pinanganak? Ba't ang tawag sa'yo, born again? Di ba yung ganon? Di maghahanda ka ngayon. Paano mo sasagutin yon? Kaya po sinasabi na salita ng Diyos, yung laman sa laman, espiritu sa espiritu. Kaya sabi po ni Nicodemo, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?
tanong ni Nicodemo. Sino po ang nagsabi na ang bawat tao ay kailangang maborn again? Sabi po rito, sumagot naman si Jesus o sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak ayon sa laman ay laman, at ang pinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Spiritual. So, 2 beses dapat tayong ipanganak. Una, yung sa laman. O, pinanganak na tayo sa laman, di ba? O, lahat tayo pinanganak na sa laman. O, tayo naririto. Lahat tayo nandito. Totoo bang ipinanganak na tayo sa Espiritu? Parang yung iba, alanganin. Kasi po, nagsisimula yung buhay espiritual pagka yung tao ay naborn again. Akala nung iba, ay ayokong pumasok dyan sa born again. Kasi tama na ako dun sa relihiyong ko, tama na ako dun sa dati kong relihiyon. Yung ganun. Akala nila yung salitang born again ay isang relihiyon. Ay hindi po mga kapatid. Yung born again ay isang karanasan. Karanasan po yun. Ngayon, si Nicodemo, yan? Pariseo yan eh. Nagtuturo nga ng kautusan yan. Alam niyo po yan si Nicodemo, relihiyoso po yan. Pero di ba nagtanong siya sa Panginoong Jesucristo, gabi pa. Siyempre, nahihiya siguro siya dahil tagapagturo siya ng kautusan eh. Tapos nagtatanong siya sa isang guro din. Kaya ang Panginoong Yesus, ang tanong, yan bang si Nicodemo na born again? Na born again po yan pagka ni-research nyo. Na born again po yan, si Nicodemo. Kaya yung pagiging born again, hindi po yun isang sekta o grupo or relihiyon kaya. Ito'y karanasan. Bakit kailangan nating maborn again? Simple lang. Kasi nga, tayong mga tao ay nahiwalay sa Diyos. Naputol yung relasyon natin sa Diyos bilang anak nang ang tao ay magkasala. Anong gusto mangyari uli ng Diyos? Yung taong nahiwalay sa Kanya ay maibalik. Ibig sabihin, maging anak niyang muli. Hindi naman po lahat ng tao anak ng Diyos. Kaya nga po yung kausap ng Panginoong Yesus ng mga Israelites pa yon, di ba? Sabi nila, anak kami ni Abraham, sabing ganun. Lahi kami ni Abraham. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanila, kung kayo ay lahi ni Abraham, mga anak kayo ni Abraham, dapat pakikinggan nyo yung sinasabi ko sa inyo. At gagawin ninyo kung ano yung ginagawa ni Abraham. Pero sabi niya, ang amay nyo ay ang dyablo, sapagkat kung ano ang kanyang gusto, ay yun din ang inyong mga ginagawa. Sabi pong ganon. So, ibig sabihin, yung mga Israelita, na ang tingin nila sa sarili nila ay mga anak sila ng Diyos, dahil lahat sila ni Abraham, ay sinabi ng Panginoon sa kanila, mga anak kayo ng dyablo. So, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Ang nagiging anak lamang ng Diyos ay yung mga taong tunay na naboborn again. Kasi naisisilang silang muli. Paano nangyayari yun? Kapag yung taong makasalanan ay nagbalik loob sa ating Panginoong Jesucristo. Nagsisi siya, nakipag-isa siya, at tinalikuran niya ang kanyang mga kasalanan. Kaya sabi po ng ating Panginoong Yesus, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sabi doon sa John, di ba? At nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao o sa pamamagitan ng laman. Sila nga'y naging anak ng Diyos at ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So kaya ang tao, para maging spiritual, magsisimula siya saan? Doon sa kapanganakang spiritual. Kailangang maipanganak muna siya spiritually. Amen? Kaya hindi tayo, mga kapatid, yung parang yung pagiging born again natin ay yung basta lang tayo ay miyembro ng isang grupo. Ay, doon ako sa mga born again kasi ang saya doon. Ay, doon ako sa mga born again kasi talagang pag nagkantahan doon, talagang nag-i-enjoy ako. Ay, hindi po ganoon ang pagiging born again. Yung akala natin, basta sumasama na tayo sa mga born again, na born again na nga tayo. Tandaan po natin, malinaw po yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Pakatandaan mo. Sabi po ng Panginoong Yesus kay Nicodemo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ay, sino nga lang ngayon makakapasok sa kaharian ng Diyos? Mga na born again. Yung na born again po. Ayun po yung sabi ng salita ng Panginoon. Kaya lang, yung na born again na tunay. Hindi yung na born again lang sa pangalan. Mga kapatid, yung tunay na born again. Yung tunay na pinanganak na muli. Tandaan po natin, kapag ang isang tao ay tunay na born again, anong nangyayari? Nagbabago. Nagbabago po yun. Nababago po ang buhay nun, mga kapatid. Dahil naranasan niya yung tunay na kapanganakan. Dahil nagsisi siya, nakipag-isa siya sa ating Panginoon, sumampalataya siya. Kaya mapapansin niyo yan, John 3:3, papunta dun sa John 3:16. Di ba? Pagka kinontext nyo, sino yung mga na-born again? Yung nanampalataya. Yung tunay na nanampalataya. Yung tunay na nagbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat tayo, hindi tayo nahihiya na tawaging, yan. Tapos minsan, inaano pa nila, ay mga buang again yan. Mga alive. Ayun, burn again yan. Di ba? Minsan sinasabi mga ganun. Pero mga kapatid, dapat proud tayo. Kung tayo man ay sinasabihan nila ng ganun. Kasi kung tayo po ay talagang tunay na sumusunod sa Panginoong Hesukristo, ay hindi tayo dapat mahiya. Ang dapat mahiya ay yung gumagawa ng kasalanan. Pero kung tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, huwag tayong mahihiya. Dumalo, makinig, mag-church, mag-aral. Huwag natin ikakahiya yun. Ang dapat ikahiya ng mga tao ay yung kasamaan at kasalanan. Amen? So yun po yung una. Ano po? Ano pa po? Siya ay tumanggap sa banal na Espiritu. O yan, sabi po ng Biblia. Sa Acts 8, 1-17, pero babasahin lang natin. Hanggang 14 sabi. Simula 14. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay sumampalataya rin sa salita ng Diyos,
ipinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na Espiritu. Sapagkat kahit na bautismo na sila sa pangalan ng Panginoong Yesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. So talagang malinaw po na iba po yung kapanganakan sa Espiritu doon sa pagtanggap o kapuspusan ng banal na Espiritu. Kasi bakit? Ito pong mga Kristiyano rito, nabautismuhan na eh. Sabi ng Biblia, nabautismuhan na po sila sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yung sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Di ba, pag nagbabaptize tayo, laging pananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa bautismo sa tubig, ganun din. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pagkatapos manalangin sa pangalan ni Yesus. Di ba? Yun pong ibig sabihin, yung authority ng pangalan ng ating Panginoon. Ginagawa natin ito lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pong mga nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, bagaman sila'y nanampalataya na sa Panginoon, pero hindi pa nila natatanggap yung banal na Espiritu. Kaya pinapunta po sino? Si Pedro at Juan. Para ipanalangin yung mga nanampalataya na matanggap din nila, na mapuspos sila sa banal na Espiritu. Kasi sabi diyan, sapagkat kahit na bautismo na sila sa pangalan ng Panginoong Yesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nga nila ang banal na Espiritu. So kinakailangan po pala na ating ipanalangin na yung bawat isa sa atin ay maranasan yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Dahil mga kapatid, hindi talaga tayo pwedeng mamuhay ng buhay espiritual, ng buhay Kristiyano, bilang mananampalataya kung wala yung pong kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya nga ba tayo sumasamba, dapat sinasama natin sa panalangin natin. Pag tayo nananalangin ng personal sa bahay or nasama-sama, kaya sinasama natin sa panalangin na maranasan natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen? Yes, kailangan po natin yun, mga kapatid. Dahil mahirap mamuhay ng spiritual na wala yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Simula lang po yung kapanganakan sa Espiritu. Pero package po yan, dapat maranasan po natin. Sapagkat sabi po ni Apostol Pedro nung siya'y mangaral, di ba? Nabagbag yung kalooban ng mga Israelita na nakinig sa kanya. Anong sabi ng mga kababayan na, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Anong sagot ni Apostol Pedro? Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. At magpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yun, naranasan nila. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Sabi pong ganun. So, nagsisi, nagpabautismo, at siyempre ang susunod, yung kapuspusan. Yung bautismo sa banal na Espiritu. Kaya kinakailangan po natin na patuloy na i-desire, mga kapatid, na maranasan natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Ano pa pong sabi diyan? Ayan, pangatlo. Ayan. Paano bang nilalarawan ng Biblia ang isang taong espiritual? Siya'y pinanganak sa Espiritu. Siya'y tumanggap sa banal na Espiritu. At pangatlo, siya ay lumalakad sa banal na Espiritu. Alam niyo po, ang mga Kristiyano po sa Bagong Tipan, lahat po 'yon tumanggap ng banal na Espiritu. Lahat po 'yon, nabaptize po sila ng banal na
Espiritu. Bakit? Kasi nga po, pagka sumulat na yung mga apostol, lagi silang nagtuturo tungkol sa banal na Espiritu. Na andyan yung, ang sabi dyan, manalangin kayo sa patnubay ng banal na Espiritu, umawit kayo sa banal na Espiritu, yung ganon, magkaisa kayo sa Espiritu. Ganon po yung mga mababasa po natin. So, ang na-assume natin na yung mga mananampalataya noon ay natanggap po nila yung banal na Espiritu. Kaya sabi po rito, sa Galatia 5:16 to 25. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sabi pong ganun. So sabi po ni Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Sabi pong ganon. Yung Espiritu ang gawin nating patnubay. At wag nating susundin yung alin? Yung mga gawa ng laman. Kasi ang sabi, at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sabi mo ganon. Ito tanong mga kapatid. Ano po yung mga hilig ng laman? Sige, tayo nag-aaral po Ayun, kalayawan. Ano yung mga kalayawan? Yung laki sa layaw. Tingnan niyo po kasi mababasa po natin yan sa Galatia. Pag binasa natin ng buo, yung mga hilig ng laman. Ang kausap po ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano na. Actually, baptized na yan ng Holy Spirit. Baptized siya ng Holy Spirit. Pag binasa po natin yung aklat ng Galatia 5, mababasa natin, hanggang dun sa 25. Wala nga po, hindi. Kulang po yung ko sige, maganda po, ating babasahin, Sandali lang po. Para maunawaan nating mabuti. Magbabasa po ako dito sa aking electronic Bible. 5 verse 16. Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, sabi pong ganyan, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Alam niyo po, para mapagtagumpayan yung hilig ng laman, yung mga gawa ng laman, ay lumakad po tayo sa patnubay ng Espiritu. Walang ibang paraan para mapagtagumpayan yung mga gawa ng laman, mga kapatid, yung lust of the flesh. Ay yung tayo'y sumunod at lumakad sa patnubay ng banal na Espiritu. Tingnan niyo po yung mga gawa ng laman, ikumpara doon sa bunga ng Espiritu. Sabi rito, sabi diyan, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Tingnan niyo po pakikiapid. Gawa ng laman yan. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam. Baka sabihin nyo, Pastor, anong pangkukulam yan? Yung may yung merong manika? Ay, hindi po.
Ang dami pong mangkukulam sa paligid natin, di lang natin alam. Alam nyo, pagka tayo po ay nadadaya, nakukulam ka. Pag nadadaya ka na, nadadaya ka na, naliligaw ka na sa pananampalataya, nako, nadadaya ka na. Hindi ka na sumusunod sa salita ng Diyos, nako, nakukulam ka na. Kapag ka meron kang kasama, nanililinlang ka na. O yan, pag may mga kaibigan ka, o katropa kaya, tapos, inilalayo ka sa iyong pananampalataya, ay, nakukulam ka. Kasi yung mga taga-Galacia, pag binasa natin ang buo yan mga kapatid, doon sa Galatians 3, sabi ni Apostol Pablo, ano kaya hangal ninyo, mga kapatid, sabi niya gano'n. Nagsimula kayo sa espiritu, magtatapos kayo sa laman. Sinong nakakulam sa inyo, sabing gano'n. Tapos yung mga mananampalataya sa Galacia, nadaya sila ng mga bulaang guro. Tapos ang tawag ni Apostol Pablo doon, alam nyo? Kulam. Gayuma. Sa ibang translation, sinong nakagayuma sa inyo? Minsan na nasa isip natin, pag sinabing yung mangkukulam, yung may hawak na manika, Hindi po mga kapatid. Yung mga nandaraya sa atin, mangkukulam po yun. Pagka tayo'y naliligaw or inililigaw, kaya mag-ingat kayo dun sa inyong manliligaw. Baka manliligaw yun. Di ba? Sino yan? Manliligaw ko po. Ay, baka manliligaw yan. Marami pong nangyari ng ganyan, sa mga mananampalatayang Kristiyano. Nang nagkaroon ng manliligaw, naligaw, nawala na eh. Nadaya na rin pala. Mga kapatid. Kaya yung mga gawa po ng laman, pwede bang ang mga Kristiyano o mananampalataya ay maalipin muli? Pwede, kaya nga binababalaan ni Apostol Pablo. Sabi nga po ni Apostol Pablo dyan, malaya na kayo. Huwag na kayong magpapaalipin pang muli. Mga kapatid, kaya sabi po ng salita ng Diyos, di ba? Sabi ng salita ng Panginoon, sabi dyan, yung mga gawa ng laman, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Aba, pag tayo pala, halimbawa dito sa church, yung tayo nag-aaway-aaway na, tapos nagagalit na tayo sa isa't isa. Tapos yung nilalayuan na natin yung ating mga kapatid, dahil galit na galit ka na. Aba, hindi pala sa yun, espiritu. Ano na pala yun? Nakulam ka na pala. Opo, nakulam ka na nung sa'yo. Nagsusulsul sa'yo, nag-i-inject sa'yo ng kung ano-ano, nag-i-inject sa'yo ng kung ano-ano. Tapos nag-discourage ka, naiinis ka na, nagagalit ka na, wala na sa'yo yung pasensya, wala na yung pag-ibig, yung ganon. Tapos kanya-kanya na tayo. Makalaman po yung ganun mga kapatid. Kaya sabi diyan, sabi diyan, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan. O yan, binanggit kanina, kalayawan. At alam niyo po yung kalayawan, lahat ng uri ng bisyo.
yung layaw ng katawan. Yun po yung mga gawa ng laman. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi diyan, at ang iba pang katulad nito. So ibig sabihin, marami pang katulad, yung mga ito na hindi nabanggit. Hindi nabanggit. Hindi binanggit sa Biblia kasi wala pa naman noon eh. Halimbawa, yung paglalasing, anong katumbas nun? Droga. Oh. Ano pang katumbas ng droga? Ha? Rugby. Hindi, ano man po, yung mga katulad nung paglalasing. At mga katulad nito sabing ganun eh. Kasi, nung unang panahon, wala pang marijuana eh. Wala pang shabu. Wala pa noon. Wala pa rugby. Wala pa noon mga kapatid. Pero, pinaalalahanan na, ipinauna na ni Apostol Pablo. At ang iba pang katulad nito. Anong sabi po ni Apostol Pablo? Sabi diyan, muli ko kayong binababalaan. Sino yung binababalaan? Yung mga Kristiyano. Hindi naman to sinulat sa mga hindi mananampalataya eh. Sa mga mananampalataya po to sinulat. At yung mananampalataya, binababalaan ni Apostol Pablo na huwag mamumuhay muli sa gawa ng laman. Sa halip, lumakad sa patnubay ng banal na Espiritu. O paano ka magiging spiritual kung mamumuhay ka sa laman? Magiging spiritual lang tayo kung tayo namumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya kahit sabihin mo na born again ka, Christian ka, tapos namumuhay ka na sa laman, ay makalaman ka na. Hindi ka na spiritual. Kaya nga merong babala si Apostol Pablo sa mananampalataya. Walang ibang paraan para mapagtagumpayan ang mga gawa ng laman, kundi tayo lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo. At yung 'di ba, yung bunga ng Espiritu, 'di ba? Ano yung mga nabanggit diyan ng mga bunga ng Espiritu? O saan natin mababaya? Basta yan, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Tingnan niyo po, pag may pagpipigil ka sa sarili, hindi mo magagawa yung mga yan. Kasi lumalakad ka sa Espiritu. Ay, ang pa naman, di ba, ang nasa paligid natin, lagi kang tutuksuhin, lagi kang kakalabitin. Anong gagawin mo ngayon? Tatanggihan natin. Kailangan natin yung self-control. Kailangan natin yung faithfulness. Lalakad ka sa Espiritu mga kapatid Kaya yung buhay mo ngayon, pagka ganun tayo namumuhay, di ba, ang tingin ng tao, napakabanal naman tong taong ito. Kailangan ba tayo magpakabanal? Abay, kailangan po, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, sapagkat hindi natin makikita ang Diyos kung hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan. Amen? Ayan. Nasa first point pa lang po tayo, mga kapatid. Pero itutuloy na lang po natin, sa susunod, para po mas maunawaan natin kung ano po ba talaga yung tunay na pagiging spiritual.
May naunawaan po ba tayo? Marami ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.